manalangin, o dakilang Diyos na makapangyarihan ka sa lahat. Una sa lahat, Panginoon, kami ay nagpupuri, nagpapasalamat sa pagkakataon na binigay mo sa bawat isa sa amin, na kami ay tinipon mo sa bahay-sambahan upang itaas ang iyong banal na pangalan, papurihan ka, pasalamatan ka sa lahat-lahat ng pag-iingat mo, protection mo sa bawat isa sa amin, kasama ng aming mga sambahayan. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpagaling mo ng aming mga karamdaman, lalo't higit, Panginoon, sa pagsama mo sa amin. Salamat din sa iyong banal na Espiritu na siyang gumagabay sa amin sa araw-araw ng aming mga ginagawa. Salamat din, Panginoon, sa wisdom na binibigay mo sa amin upang patuloy namin maunawaan ang lahat ng mensahe na binibigay mo sa amin sa araw-araw tuwing kami ay nagbubulay-bulay na yung mga banal na salita. Panginoon, sa araw na ito, pangunahan mo kami, buksan mo ang puso't isip namin upang lalo pa namin maunawaan at matanim sa puso't isip namin ang bawat salita na manggagaling lamang sa iyo sa pamamagitan ng maghahasik ng salita sa araw na ito. Hiling namin at dalangin, O Diyos, bigyan mo kami ng sapat na kaunawaan, katalinuhan, upang ito ay hindi lamang namin magagamit sa aming araw-araw na buhay, kundi maipahamahagi din namin sa iba, lalo't sa hindi mananampalataya. Panginoon, maraming salamat ka po sa aming mga labi upang ikaw pasalamatan sa lahat ng kabutihan mo at sa lahat ng iyong kagandahan loob sa bawat isa sa amin. Pangunahan mo kami hanggang sa matapos ang aming pagsamba sa araw na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Patuloy po nating bulay-bulayin ang salita ng Diyos mula sa mga Gawa 4:12. Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Walang kaligtasan, walang anumang pangalan sa silong ng langit. Yan po ang ating paninindigan. Kristiyano lamang, awitin po natin. Awit po tayong lahat ng kasikat. Ang walang matamis na lagda sa tarang, ayon sa pahayag ng bagong tipan, ay isang pangalan, dakila at banal, nanggaling kay Kristo, Kristiyano lamang, Kristiyano lamang. Kristiyano lamang, Kristiyano lamang, banal kong pangalan, Kristiyano lamang, Kristiyano ako, Kristiyano ako, siyang tawag sa akin dahil kay Kristo. Sa pangalang ito, tayo'y magkaisa sa pagluwalhati sa Diyos Ama. Sa ibang pangalan, walang kaligtasan, liban ang kay Jesus, Kristiyano lamang, Kristiyano lamang, Kristiyano lamang, banal kong pangalan, Kristiyano lamang, Kristiyano ako, Kristiyano ako, siyang tawag sa akin dahil kay Kristo. Ang langit na bayan ay siyang tahanan ng mga Kristiyano sa huling araw. Ko'y walang luha, kundi tuwang panay, kasama ni Kristo, Kristiyano lamang, Kristiyano lamang, Kristiyano lamang, banal kong pangalan, Kristiyano lamang.
Sinasabi po naman sa Juan chapter 6 verses 35 to hanggang 37. Sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit sinasabi ko sa inyo, nakita ninyo ako, ngunit hindi pa rin kayo sumampalataya sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama. At hindi ko itataboy kailanman ang sino bang lumalapit sa akin. Rin, Panginoon. Witin po natin ang ako'y handang lumapit. Ating iwasan, aling rantanan, kay Jesus lumaan. Ang kataasan at kasamaan ay ating layuan. Ako ay lalapit na puspusta po naman chapter 5 verses 8 and 9. Sa sulat, dati kayo nasa kadiliman, ngunit ngayon nasa kaliwanagan. Nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon ang nararapat sa mga taong nasa liwanag, sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Purihin po. Ulitin po natin, kay Jesus tayong lahat.
magsilapit na may pusong malinis at taglayin ng wagas ating pag-ibig nang tayo'y sumalangin. Kay Jesus tayong lahat, kay Jesus tayong lahat, ay magsilapit at
sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 2, verses 42 hanggang sa mga sumusunod. Ito po ang sinasabi. Kayo ngang lahat ay ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa sa inyo ay bahagi nito. Naglagay ang Diyos sa iglesia, una ng mga apostol, ikalawa ng mga propeta, at ikatlo ng mga guro. Naglagay rin siya ng mga gumagawa ng mga himala, mga nagpapagaling na mga may sakit, mga tagatulong, mga tagapanghasiwa, at mga nagsasalita sa iba't ibang mga wika. Sabay-sabay po. Hindi lahat ay apostol, propeta o guro. Hindi lahat ay binigyan ng kakayahang gumawa ng mga himala, magpagaling ng mga may sakit, magsalita sa iba't ibang mga wika, o magpaliwanag ng mga wika ito. Purihin Diyos sa pagbabasa at pagkatinig ng kanyang mga salita. Tayo manalangin. O dakilang Diyos na lubong makapangyarihan sa lahat. Panginoon, sa mga sandali pong ito, muli po kaming nagpapasalamat sapagkat sa unang bahagi ng pag-aaral namin ay muli mo kaming pinatnubayan. Salamat din, Panginoon, sa buhay ng kapatid na Jerry sapagkat alam namin sa kabila ng kanyang katandaan o minsan ay kahinaan ng kanyang katawan ay pinipilit pa rin niyang pumunta sa dako ng liliw upang maglingkod at mabahagi ng kami ng mga salitang laging nagpapaalala sa amin upang maalala namin ang tunay na iglesia ang aming kinakainiban. Ito, Panginoon, ang iyong itinatag mula dyan sa iyong kalooban. Kaya, Panginoon, sa mga sandaling ito, sa kanyang paglalakbay ay dagdag namin dalangin ang pag-iingat mo sa kanya at sa susunod na mga panahon ay muli mo siyang ibalik dito na makasama namin sa ganitong pananambahan. Sa ikalawang bahagi naman, Panginoon, ang aming pakikinig ng salita, alam namin na kami inyong papatnubayan sa pamamagitan ng aming tagapangaral sa umagang ito. Alam namin na kanya sasabihin na hindi sa kanya nagagaling, kundi sa iyong kalooban. Kaya ang lahat ng ito, Panginoon, ay maluwalhati naming matatanggap at mapapakinggan at may uuwi namin sa aming sariling tahanan at magagamit namin sa pangaraw-araw naming pamumuhay. Katahimikan at kapayapaan ang patuloy na hiniling namin ipagkakaloob mo sa amin hanggang sa pagtatapos ng aming gawain. Lahat ng ito, Panginoon, sa iyo namin dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
Good morning po mga kapatid. Pakibati po ang inyong mga katabi ng good morning. Sabihin mo sa kanya na masaya akong makita ka. Praise the Lord. At ngayon po ang last Sunday po ng month of July. And patuloy po natin pinag-aaralan ng salita ng Panginoon. Actually, yun po yung series natin. Diniscuss sa atin ni Brother Jerry is about restoration movement o ang pagbalik natin. Yung pinaka-maiksing salita, ang nais po nating matutunan ay sumunod tayo sa kung ano ang sinasabi ng Biblia, lalo tigit sa mga ginagawa po natin dito po sa church. So with all due respect, with all our other churches, ay nais nating maging tapat sa sinasabi ng Biblia. Amen? At naniniwala tayo na yon ang nais ng Panginoon para sa atin. So, discuss natin sa loob po ng isang buwan, ano ba ang church? Natutunan natin nung first Sunday na ang church pala natin ay walang human authority. Ang ating authority ay walang iba kundi si Jesus. Amen? Ang ulo ng iglesia ay walang iba kundi si Kristo. Bagamat nagtalaga tayo ng mga tagapanguna, lahat po tayo ay nakasubmit kay Jesus. Maliwanag po ba yun? Pangalawang linggo, pinag-usapan natin na yon yung non-sectarian, yung local autonomy. Na ang pagiging local autonomy ng church, ibig sabihin, meron tayong self-governing, ay pagpapakita ng responsibilidad ng bawat isa. Na meron tayong dapat gampanan, na tignan at gawin para po sa ating lokal na iglesia dito po sa Liliw. Maliwanag din po yon na meron tayong part and importance dito po sa mission natin dito po sa dako po ng Liliw. And then we also discussed the fellowship last week na napakahalaga nung pagtitipon na tayo po ay merong harmonious relationship. At ngayon po, halos kadugsong din yon is about unity. The unity of the believers. So, tinitignan natin, ano ba, paano nagpapunction ng church natin and what does it mean to us? Nilagyan natin ng pamagat ang ating sermon today na pagkakaisa or unity. Nilagyan natin according sa, differ from what we read sa sagutan. Ang text po natin comes from 1 Corinthians 12, verse 18 to 31, na nakita po natin ang tema na pagpapahalaga sa bawat dako. Ang pagkakaisa, katulad ng kung napanood po ninyo yung ating Family Matters, kadugsong po ito. Yung ating pong pinag-uusapan doon. Pinag-uusapan natin na ang unity pala ay hindi lang pagkakasundo. Ano po? Kasi pag sinabi nating unity, ay nakakasundo tayo sa lahat ng bagay. Pero there are times also, as human beings, may mga pagkakataong hindi naman talaga tayo magkasundo. Ang mag-asawa ba ay laging pareho ng paniniwala sa mga bagay-bagay? Hindi. Minsan ang anak ninyo hindi mo rin kasundo sa mga bagay na hindi naman mahalaga. Pero bagamat may kanya-kanya tayong paningin doon sa ibang mga bagay na hindi mahalaga, ay ating pong pinapahalagahan ng kapatid. Ang normal na nangyayari sa sanlibutan kapag ang isang tao ay hindi mo kapareho ng paniniwala, halimbawa, di kayo pareho ng parenting style. Di kayo pareho ng style ng pananamit. Eh, merong judgment tayong ibinibigay sa kanya. Ay, ganun siya magpalaki ng anak. Ganun sila. Tayo hindi. So, nagkakaroon tayo ng pagdidiscriminate o pagtingin ng mababa sa kanila dahil lang magkaiba tayo ng ginagawa. At minsan, nagiging problema yon sa loob ng church. Kapag hindi tayo naging maingat, kapag hindi kayo pareho ng ministry na ginagawa, ay minsan merong hindi din pagpapahalaga. Eh, hindi naman, iba naman ang trabaho nila, iba naman ang ministry nila. Sa unity pala, ay pagpapahalaga sa anuman ng kanyang ginagawa. At sa loob ng church, ito ang gusto na mangyari ni Kristo. At ang illustration na patuloy niyang ginagamit ay yung tinatawag na katawan. Sa katawan, hindi po lahat mata. Sa katawan, hindi lahat kamay. May kanya-kanyang trabaho ang bawat parte ng katawan, pero ang lahat ay mahalaga. Tama po ba? Hindi pa pwedeng ang pinaka-importante ay bibig dahil yun ang panghanap buhay mo. Hindi naman pa pwedeng importante lang ay kamay dahil doon ang gagaling ang kinikita mo. Kahit ang iyong paa o anumang parte ng iyong katawan, kapag yan ay sumakit,
siguradong apektado ang iyong ginagawa. Ibig sabihin, mahalaga ang bawat parte ng katawan. Ngayon, kung ang church ay katawan ni Kristo, lahat dito mahalaga. Ano man ang iyong ginagawa. Kaya din, gusto nating alisin ang pagtingin na hindi naman ako ganyan, hindi naman ako mahalaga kahit di ako umatin. You are important here in this church. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, mahalaga ka dito. Ngayon, what destroys unity? At yun yung gusto nating tingnan, na nakikita natin na one of the themes of 1 Corinthians 12, we want to highlight this, yung salitang comparison. Ang isa sa sumisira sa pagkakaisa ng pagkakapatiran, maging sa loob ng pamilya, biological family or church family, ay yung tinatawag na pagkukumpara. At talamak ang pagkukumpara sa sanlibutan. At tayo pong mga Kristiyano ay hindi ligtas doon sa tinatawag na pagkukumpara. Comparison destroys human relationship. Kapag patuloy nating kinukumpara ang ating sarili sa ibang tao, ito po ay nakakasira ng relasyon. Kaya nga may magkakapatid na nagkakatampuhan. May mga magkakapatid, biologically, church, ay nagkakaroon ng inggitan dahil po sa tinatawag na pagkukumpara. Ano po? Kaya iwasan natin yung tinatawag na pagkukumpara sa mga tao. Yung bang, hindi ka katulad nung tiga doon na kilala ko. Hindi ka katulad. O kaya pagdating sa church, yung church natin, bakit ganon? Yung church doon, ganon dito sa atin hindi ginagawa. So, nagkakaroon ka ng pagkakaroon ng parang mas gusto ko doon kaysa dito. Comparison destroys human relationship. Ang pagkukumpara ay hindi maka-Diyos. So, when you start comparing your spouse, kinumpara mo ang asawa mo, kinumpara mo ang iyong sarili, kinumpara mo ang anak mo, kinumpara mo ang pananampalataya mo, kinumpara mo ang takbo ng buhay mo sa iba, it is an ungodly belief or behavior. Sapagkat hindi po ito nakakatulong. Sapagkat ang ganitong pag-iisip ay para nating sinasabi, ay parang mas maganda ang buhay niya kaysa sa akin, nagkamali si Lord sa ginawa niya sa buhay ko. Nakakamali po ba si Lord sa ginagawa sa buhay natin? Oo po, hindi. Ibig sabihin, kung nasaan ka ngayon at kung ano ka ngayon, yan ang bigay ni Lord sa'yo. Amen? So to compare is like making a statement, mali ka Lord sa ginawa sa buhay ko. Gusto kong magaling kumanta, hindi mo ako ginawang magaling kumanta. So parang kinukumpara mo yung sarili mo. Bakit yung buhay nila, ganon, kami ganito. Bakit yung katatayuan namin? Na parang bang, mali ka Lord. God is not wrong at hindi siya nagkakamali. So kapag kinukumpara mo ang iyong buhay, ay parang ikaw ay nagkamali si Lord sa ginawa sa buhay ko. Pangalawa, binabanggit mo rin kapag kinukumpara mo yung buhay sa iba, mas alam ko kung ano dapat sa akin at sa iba. Ikaw ang nagdidikta, dapat ikaw ganyan ka na. Kasi yung mga kaedad mo ganito. Parents, you do not compare your children to others. Tingnan mo ang mga pinsan mo. Tingnan mo yung mga kabats mo. Ganito na sila. Na para bang mas alam mo kaysa sa Diyos ang tamang oras para sa kanila. Huli ka na. Bakit ganyan ka pa rin? Hindi mo pa ginagawa ito. Si Lord po ang authority ng life. Hindi tayo. Kaya yung pag kinukumpara natin ng isang tao sa kanyang paglakad, may kanya-kanya tayong takbuhin. Hindi ho maka-Diyos na pag-uugali. So kung lagi mo kinukumpara ang iyong pamilya, lagi mo kinukumpara ang iyong church, ang iyong sarili sa iba, na bakit ako ganito, para bang sinasabi mo, Lord, ako na lang ang mag-o-author ng life ko at hindi na ikaw. I am now the Lord of my life, not you. So, hindi po maka-Diyos na po ugali. Para bang sinasabi natin, hindi patas ang Diyos. Ano po kapag nagkukumpara? Pag nagkukumpara din tayo, para sinasabi natin, hindi tayo nagiging kontento sa ginagawa ng Lord sa buhay natin. At ang pagkukumpara, sa ayot sa gusto ninyo, nagbubunga ito ng inggit. Pati kayo nainggit, sisiraan mo ang iyong kapwa. At kapag ikaw ay naninira na iyong kapwa, ito ay kawalan na ng pag-ibig sa kapatid. And that is not unity of all the believers. Now, what should we know according to the Apostle Paul? Number 1, hindi nagkamali si Lord sa dako mo sa iglesia. Para magkaroon ng pagkakaisa sa loob ng church,
kailangan mahalaman mo kung saan ka nilagay ng Diyos, hindi siya nagkamali. Amen? Hindi nagkakamali ang Diyos. Sabi dito, subalit inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban. So kung saan ka nilagay ni Lord sa loob ng church, okay, hindi po yung building ha. Kaya ba kasi din ako inilagay sa likod. Hindi po building ang tinutukoy ni Lord dito. As part of the body ng brotherhood, kung saan ka inilagay ni Lord para mag-minister, ginawa ni Lord yon para sa kanyang, ayon sa kanyang kalooban. Kung ang lahat ng bahagi ay pare-pareho, hindi yan may tuturing na katawan. Kung lahat ay pastor, kung lahat kakanta, kung lahat diakono, kung lahat ganito, hindi yan katawan. Wala naman ho tayo nakitang katawan na puro mata. Wala din tayo nakitang katawan na puro kamay. May kanyang-kanyang bahagi, kaya ito'y tinatawag na nag-iisang katawan. Ngunit ang totoo ay marami ang mga bahagi, ngunit iisa lamang ang katawan. Yun po ang binabanggit ni Paul. Ibig sabihin, alamin mo kung anong part mo sa church. At huwag mong ipipilit ang iyong sarili sa iba. Tandaan po ninyo, ang ating halaga, ang halaga mo bilang isang Kristiyano ay kung saan ka nilagay ng Diyos at hindi sa pagkukumpara. So sometimes you will feel that, gusto ko talagang maging preacher eh. Kaya lang hindi ko talaga kaya magsalita. So ang baba ngayon ang tingin mo sa sarili mo. Halimbawa, ay gusto ko pong kumanta eh. Ay ang gift ko lang na binigay sa akin ng Lord, magluto, magganito. Ay hindi naman ako ganun kahit bumababa ang tingin mo sa iyong sarili. So you do not compare your gifts. Kung saan ka nilagay ni Lord, yun ang halaga na binigay mo sa ng Panginoon sa iyo. At hindi yon sa pagkukumpara. Ang pagkakaisa at pagmamahal bilang magkakapatid ay nag-uumpisa sa pagtanggap sa binigay ng Diyos sa iyo. Walang pagkakaisang magaganap kung hindi mo tatanggapin kung ano ang iyong parte sa loob ng church. Kasi kapag meron kang position o ministry na pinagpipilitan mo sa iyong sarili, gagawin mo ang paraan, maabot lang yon. At minsan, for the sake of having that status or having that position in the ministry, we are tempted to, ano gagawin natin? Sisiraan natin ang iba. Bakit? Gusto ko kasi ako'y nandun. So I will do anything. Ay, hindi siya dapat doon, hindi siya dapat dito. Ang pagkakaisa at pagmamahalan nag-uumpisa sa pagtanggap kung ano ang iyong dako. May dako ang bawat isa. Ang tao na hati at nagkakagulo dahil sa mataas na pagtingin sa sarili. At yun ang nangyari sa mga Jews at mga Gentiles. Sabi ng mga Hudyo, mas mataas kami kaysa sa mga Hentil. Kasi kami galing sa lahi ni Abraham. Kayo naman ay hindi. So we deserve or I deserve more than you. At minsan, kapag hindi tayo naging maingat, pwede mong dalhin yan sa loob ng simbahan. Sa church natin, sa pagkakapatid. Parang, mas marami akong karapatan kaysa sa'yo kasi mas matagal ako kaysa sa'yo. Mas marami akong naiambag kaysa sa'yo. And that destroys unity. Pride. I deserve more than you. I deserve more dahil mas mataas ang pinag-aralan ko kaysa sa'yo. Pangalawa, I deserve more dahil mas marami akong nagawa kaysa sa'yo. I deserve more dahil leader ako, ikaw hindi. I deserve more dahil mas matagal ako kaysa sa'yo. I deserve more dahil hindi naman tayo magka-level. Kapag ganito ang iyong pananaw sa loob ng pagkakapatirang ito, walang unity mangyayari. Na you think you are more than the other people. Na kailangan meron kang respeto, ganyan. Though we need the respect, pero yung parang ang tingin mo mas mataas ka, walang pagkakaisang mangyayari. So anong dapat gawin? Kung dumarating tayo sa ganitong pag-iisip, ang unang dapat gawin, magsisi. Lord, sorry po, ganun ang naging pagtingin ko. Pangalawa, itong dapat mong gawin, maging mapagpasalamat sa Diyos. Kung saan ka nilagay ni Lord, maging kontento ka. Even in your status in life. Ano po? Kung ano ang nilagay sa iyo ng Lord, huwag kang maiinggit sa iba. Ipagpasalamat mo kung saan ka inilagay ng Panginoon. Amen? Be grateful. Okay? At huwag mareklamo. Huwag masyadong mataas ang tingin sa sarili. Katulad ng binanggit. Kahit gaano ka kabisi, ito ang dapat mong gawin. Huwag makakalimot, maglingkod
sa Diyos. Kasi mahalaga ka eh. There will be no unity kapag sasabihin mong, magpo-focus na lang ako dito at hindi ko nagagawin yung binigay sa akin ng Panginoon. Bigyan ng halaga palagi ang relasyon sa Diyos. Kasi kapag wala ka ng time kay Lord, nadidisconnect ka na doon sa head ng church, mag-a-act ka na parang different from the body. Kaya kapag wala ng time magbasa ng Bible, wala ng time para mag-pray, you disconnect from the head. At hindi ka na nagiging part ng iisang katawan. Nagiging dysfunctional ang katawan. So, ang pagpapahalaga sa iyong dako ay pagtanggap. Dito ako nilagay ni Lord. Sabihin mo sa iyong katabi, dito ako nilagay ni Lord. So, kung hindi mo pa nakikita ang iyong dako, manalangin ka, you commit yourselves to the Lord, and I know God will reveal your part dito sa church na ating pinaglilingkuran. Number 2, kung tayo may kanyang-kanyang dako, wala akong nakakataas, walang nakakababa. Kailangan nating bigyan ng pagpapahalaga ang bawat isa. Verse 21, hindi rin naman masasabi ng mata sa kamay, hindi kita kailangan. Sabi ni Paul, hindi pa pwedeng sabihin ng isang part ng katawan, hindi kita kailangan. Ni ng ulo sa kanyang paa, hindi ko kayo kailangan. Sa katunayan, ang mga bahaging parang mahihina, ang siya pangang kailangan. Ang mga bahagi ng katawan na inakala nating hindi gaanong kapuri-puri, ay pinag-uukulan ng higit na pagpapahalaga. Ang mga bahaging hindi likas na maganda, ay siya nating higit na pinapahalagahan. Hindi na ito kailangan gawin sa mga bahaging sadyang maganda. Ngunit nung isaayos ng Diyos ang katawan, binigyan niya ng higit na karangalan ang mga bahaging hindi gaanong marangal. Upang hindi magkaroon ng pagkakabahagi, sa halip, magmalasakit ang bawat bahagi sa isa't isa. Kung nasasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Kung pinaparangalan ng isang bahagi, nagagalak ang lahat. Maganda yung sinabi ni Paul. There are parts of our body that seems not to be important. Halimbawa, huwag ka na maglinis ng paa. Kasi hindi naman niya makikita. Pero sabi ni Paul, yung mga bagay na hindi maganda, bigyan mo ng pansin. Minsan sa loob ng church, ganun. Huwag mo ng pansin eh. Dala naman na naglilinis eh. Yan naman ang ginagawa nila. Yun ang pagkiyang mong pansin, yun nasa unahan. Sabi ni Paul, hindi ganun ang disenyo ng Diyos. Sabihin niyo po, hindi ganun. At hindi dapat ganun ang ipinapakita natin. Lahat dito binibigyan ng pagpapahalaga. Kay Lord, ano man ang ministry mo, ano man ang iyong dako, pare-pareho tayo. Romans 3:23, for all have sinned and fall short. Lahat tayo nagkulang. Lahat tayo tumanggap sa iisang Diyos. Lahat tayo tumanggap sa iisang bautismo. Iisa lang ang pinaglilingkuran natin. Lahat tayo lingkod ng Diyos. Walang nagtatangi, walang nakakaangat, lahat din ay magkakasundo. Amen? Kapag tiningnan mo ang iyong katabi, naka-level mo, hindi nakakaangat sa iyo, o hindi ka nakakaangat sa kanya, walang mag-aaway, walang magtatampuhan, walang magdedemand. Because we are all equal in the eyes. Lumalago ang tao kapag alam nilang mahalaga sila. Do you believe in that? When you feel that you are being, parang binibigyan ka ng pagpapahalaga sa isang lugar, you choose that place. Kasi nararamdaman kong mahalaga tayo. Kaya minsan may mga kapatid tayo, pakiramdam nila, hindi ako mahalaga. Kasi parang hindi sila nabibigyan ng atensyon. And as church, we are all responsible and parang tinatawag tayo ng Panginoon. Bigyan mo ng pagpapahalaga. Meron ba tayong mga kapatid na minsan hindi na natin nabibigyan ng halaga? Bigyan natin sila ng pagpapahalaga. We need to value one another. Bigyan natin ng pagpapahalaga ang lahat. Paano? Number 1, irespeto ang lahat. Ano man ang ministry o role nila. Regardless of what you do here inside the church, bigyan mo sila ng pagrespeto at paggalang. Okay? Halimbawa, may ministry tayo ng ganito, hindi nila respeto. Pag mga bata, ay respeto din natin ng mga bata. May kanya-kanya tayong role. And we need to respect each other's role here inside the church. Amen po? Yun ang pagkakaisa. Hindi lang tayo nag-a-agree,
but we respect one another. Number 2, iwasan. Pag sinabing iwasan, avoid as much as possible na husgahan o kutsain ang kapatid base sa kanyang katatayuan, kakayanan o itsura. Lahat ay magkakaiba. Kung kukutsain ang kamay, ang paa, marami siyang i-describe sa paa. At ang paa, marami ding i-describe sa kamay. Sa loob ng church, hindi din dapat ganun. We are all equal. Hindi dapat tayo nag-judge ng tao according sa anuman ang kanilang ginagawa, maging sa itsura o katatayuan sa buhay. Pangatlo, ito, maganda tong i-gawin natin, yung appreciation. Let us appreciate, pasalamatan ng mga tao, maliit man o malaki ang kanyang nagagawa sa Panginoon. Appreciate mo lahat ng ginagawa ng mga kapatid. Maging masaya ka sa tagumpay ng kapwa at huwag kang maiinggit. Halimbawa, ang iyong kapatid, sabi ni Paul, ang kalungkutan ng isa ay kalungkutan ng lahat. Ang pagtatagumpay ng iba ay pagtatagumpay mo rin. Amen? Pag meron po ba kayong kapatid sa pananampalataya o kasama sa ministry na nagtagumpay, anong nararamdaman mo? Naiinggit ka ba o hindi? Nasasabi niyo ba, kaya lang naman yan naging ganyan, gawa ko. Kaya lang naman yan gawa ng kanila. Yung bang may sinasabi kang negative sa kanya, ang tawag doon, inggit. When you see other people's victory are parang hindi niya deserve. Ang sabi ni Paul, kung kayo'y nagkakaisa, ano man ang tagumpay niya, tagumpay ng bawat isa. Kaya pag nagpapasalamat ng isang kapatid dahil meron siyang natanggap na promotion, blessing, trabaho, hindi ba tagumpay ng buong katawan? Tagumpay ng buong kapatiran. At kung mayroong taong kapatid na nangangailangan, kailangan tulungan sa pagpapagamot, kailangan tulungan, nahihirapan siya, hindi ba kailangan natin bilang isang kapatid na magdamayan? Bakit? Iisa tayo, katawan ni Kristo. Amen po? So, maging masaya tayo at makilungkot tayo sa ating mga kapatid. Tandaan po ninyo, bigyang halaga ang tao sa pamagitan ng pakikinig. Alam nyo, alam ng tao kapag hindi siya mahalaga. Alam ng tao pag hindi siya mahalaga. Bakit? Hinahanap mo lang siya pag may papagawa ka sa kanya. Pero kapag siya magsasalita, di mo siya pinakikinggan, alam niyang hindi siya importante. So, ang pagpapahalaga sa tao, pakinggan mo. Kung nagkamali siya, patawarin mo. At kung nanghihina siya, palakasin mo. This is the unity of the church. Ito ang ating responsibilidad at dako natin bilang magkakapatid kay Kristo. Pangatlo, sa unity, kung lahat ay may kaloob, ito ay dapat gamitin para sa pagkakapatiran. Whatever your strength here na ibinigay sa iyo ni Lord, hindi yan binigay ni Lord para lang sa iyo. Kung ikay matagumpay sa buhay, nakakaangat ka, alam mo ba na hindi binigay ni Lord yan para lang sa iyo? Ano man ang iyong gift, ano man ang opportunities na dumadating sa iyo, binigay ni Lord yan para gamitin sa pagkakapatiran. Kaya nga, lahat ang iisang katawan ni Kristo ang bawat sa inyong bahagi nito. Naglagay ang Diyos sa iglesia, una ng mga apostol, ikalawa ng mga propeta, ikatlo ng mga guro. Naglagay rin siya ng mga gumagawa ng mga himala, ng mga nagpapagaling ng mga may sakit, ng mga tagatulong, ng tagapangasiwa, mga nagsasalita ng iba't ibang wika. Hindi lahat ay apostol, propeta o guro. Hindi lahat ay binigyan ng kakayanang gumawa ng mga himala, magpagaling ng mga may sakit, magsalita ng iba't ibang mga wika o magpaliwanag ng mga wikang ito. Ngunit buong sikap ninyong hangarin ang mga kaloob na mas dakila. At ngayon ituturo ko sa inyo ang landas na pinakamabuti sa lahat. So dito binabanggit ni Paul, hindi lahat pare-pareho. We have different gifts. At lahat yan ginagamit sa pagkakapatiran. To love God with all of our hearts, with all of our strength, with all of our mind, with all of our soul, and to love our neighbor. Ang kakayanang binigay ni Lord para gamitin sa Kanya at para gamitin sa kapatid. Ang bawat kaloob ay galing kay Lord. Amen? Do you believe in that? Naniniwala tayo lahat ng opportunities, whatever we have right now, comes from the Lord. May purpose si Lord. Bakit ibinigay ito? At hindi yon para lang sa sarili mo.
Binigay ni Lord yan para gamitin. Ang bawat pinagkalooban ay lingkod. Lahat ay mahalaga para gamitin sa iba. Kung ano ang binigay ni Lord para sa iyo, tanggapin mo at pagyamanin mo. Remember the parable of the talents? Each of us will receive something from the Lord. Whatever it is, kailangan mong pagyamanin. Pag sinabing pagyamanin, palagawin. Whatever you have, you use it to honor, to multiply, to reach out to people. Ang bawat kaloob na binigay para itulong sa kapwa at upang mahalin ang kapwa. Alam niyo ba? After 1 Corinthians 12, ano pong kasunod? Chapter 13. Familiar po ba kayo sa 1 Corinthians chapter 13? Ano pong nakasulat doon? Love. Sabi ni Paul, papunta ako sa pinakamahalagang dako. Hindi yung mga talento ninyo, ang pag-awayan ninyo. Kundi dapat ang inyong ipinapamalas ay ang pagmamahal. Ang pinakadakila sa lahat ng mga talentong ibinigay ng Diyos, ang iyong kakayanang mahalin ng iyong kapwa. Sabi ni Paul sa beginning ng Corinthians 13, kahit na nasa iyo ang lahat ng bagay, pero wala kang pag-ibig, wala kang halaga. Even you have everything. You have the skills. You have the resources. You have the time. Pero hindi mo mahal yung kapatid mo. At hindi mo kayang mahalin ang iyong kapatid. Walang kwenta yan. So the measure of the unity falls into your love for one another. Tingnan niyo yung katabi niyo. Mamahalin mo yan. Kahit anong mangyari, mamahalin mo yan. Maungusan ka man niya, maiiwan ka man niya, magkulang man siya at magkamali sa'yo, mamahalin mo yan at tutulungan mo yan. That is the unity of all believers. Anong meron ka na ibinigay ni Lord sa iyo, gagamitin mo para mahalin ng iyong kapatid. Hindi para ibagsak ang iyong kapatid. Yun ang binabanggit ni Paul. Ang pagkakaisa, hindi pagkakasundo. Minsan hindi tayo nagkakasundo. Pero mahal pa rin natin ang ating kapatid. So, ang dapat gawin? Pagpasalamat ang ministry o kaloob na binigay ni Lord sa iyo. Be humble. Dahil lahat ay importante at walang nakakaangat. Gamitin mo yung iyong gift para tulungan ang mga nangangailangan sa church. Mag-ministry upang ipakita ang katapatan at hindi humanap ng kapurihan. Yun po ang purpose ng mga gifts. Hindi para umangat, kundi para paglingkuran ang mga kapatid. Kaya bago umakyat si Jesus, I was wondering, sabi ni Jesus, few times niyang binanggit, may bagong utos. Ano na yung bagong utos? Ibig sabihin, hindi to, wala to sa old. Bago. Magmahalan kayo. Bagong utos na iniiwan sa church. Magmahalan kayo. So as we end, ang pagkakapatiran, ang church, kailanman, hindi dapat maging kompetisyon. Hindi ito pagalingan. Hindi ito unahan. Hindi ito paangatan. Naiwan ko yung isang kong kapatid. Mas magaling ang mga anak ko kaysa sa aking isang kapatid. Mas marami akong nagawa sa ministry kaysa sa isang kapatid. Kailanman ang church, hindi kompetisyon. Hindi ito pagalingan. Ang church, pagmamahalan. Ang church, pagiging tapat sa Diyos. Amen? Sabihin mo sa katabi mo at nasa unahan mo, mahal kita kapatid. Meron pa akong gustong sabihin sa kanya. Sabihin nyo sa kanya, hindi ako papayag na maiiwan ka. Ang sabi ni Brother Jerry, may maiiwan daw. Huwag kang papayag na may maiiwan. Tulungan natin ang bawat isa na makarating sa Panginoon. Amen? This is the unity of all believers. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Let us pray. Lord, thank you for reminding us of our part as a church.
Tinawag mo ang iglesia hindi lang para mabuhay sa kanyang sarili, kundi ang pagkakaisa, pagtutulungan. Nilagyan mo kami ng kanya-kanyang katatayuan sa buhay, kakayanan sa buhay. Hindi para iangat ang aming sarili at iwan ang aming kapatid. Hindi para ikumpara, at pagyabang. Binigay mo po ito upang sa gayon, kung kami may makaangat, tulungan namin ang mahihina. At kung dumating na kami man ng manghina, ay tulungan din naman kami ng iba. Walang nakakaangat sa amin, Panginoon. Kaya humihingi kami ng tawad kung minsan tiningnan namin na mas magaling kami kaysa sa iba. Kung kami man ay nainggit sa tao, kung kami man ay nagkumpara, humihingi po kami ng tawad sapagkat hindi ito nakakatulong sa aming pagkakapatiran. Lord, ang tagumpay niya, tagumpay ng bawat isa, tagumpay ng church. Dapat kami maging masaya sa anuman ang nararating ng kapatid. At kung siya man may mga problema, hindi dapat namin sila sinisisi. Magkus tinutulungan namin silang makaangat. Sana po, kahit gaano kahirap, matutunan naming mahalin ang kapatid, pakinggan ang kapatid, at patawarin ang kapatid anuman siya. Dahil minahal mo kami, kahit sino kami. Kaya sana mahalin din namin ang aming kapatid, kahit sino pa sila. Hindi madaling magmahal, Panginoon. Lalo na't nakikita namin ang mga pagkukulang ng mga kapatid. Kaya isa itong hamon na binibigay mo sa amin. Kung talagang mahal ka namin bilang aming Panginoon, mamahalin din namin ang aming kapatid. Ito po ang aming pong panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo. This time sa ating pong worship, kakanta po tayo ng isang worship song. Isang awit ng panawagan sa sinumang hindi pa tumatanggap kay Kristo bilang kanyang tagapagligtas. This is the body of Christ. At sabi ng Panginoon, if you will accept Him, you will be added into this group. Magkakaroon ka ng pamilya na tatanggap at magmamahal sa iyo. Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kaya kung meron man sa atin dito ang di pa tumatanggap kay Kristo bilang kanyang Panginoon, you may come forward and accept Him in your life. Tulog taong sala, kaligtas ay nasa Kaniya. Nangin mga ngamot pita, matatagpuan mo tuwid-winan. Jesus.
magandang hapunan. Atin pong pakinggan ang nakasulat sa aklat ng unang Korinto, chapter 11, verses 23 hanggang sa mga sumusunod. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, noong gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinimin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Ang sinumang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon nang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang sinumang kumakain at umiinom nang hindi pinahahalagahan ang katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Ito ang dahilan kung bakit mahihina at masasaktin ang marami sa inyo at may ilang namatay na. Purihin ng Diyos sa pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga salita. Tayo muling manalangin. O dakilang Diyos na lumamakapangyarihan sa lahat, Panginoon, sa mga sandali pong ito ay muli kaming dadako sa pag-alaala, Panginoon, ng iyong kamatayan doon sa krus. Narito, Panginoon, ang tinapay na larawan ng iyong katawan, ang saro na larawan ng iyong dugo na nabuhos ng dahil sa aming pagkukulang at pagkakasala. Imbis na ang bawat isa sa amin na magkaroon ng kaparusahan dahil sa aming mga pagkukulang at pagkakasala, ikaw, Panginoon, ang tumubos sa lahat ng bagay na ito upang ang bawat isa sa amin ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya, Panginoon, sa mga sandali pong ito, tulungan mo po kami na siyasatin namin na aming mga sarili. Kung kami man, Panginoon, ay may nagawang mga pagkukulang at pagkakasala sa nakaraang mga araw, hanggang sa sumandaling ito, Panginoon, kami inyong patawarin upang sa magkaganon maging karapat-dapat ang bawat isa sa amin ay iyong mga anak na tatanggap nito. Alam namin, Panginoon, na kung ihibig namin ang mga pagkukulang at pagkakasalang nagawa namin, ay makakamtan namin ang kapatawaran bago namin tanggapin ang tinapay at ang saro. Kaya, Panginoon, ang lahat ng ito po ay sa iyo po namin dinadalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.
Atin nung pakinggan ang sinasabi sa Gawa 20:35. Nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayo magsisaklolo sa mahihina at alalahanin ng mga salita ng Panginoong Hesus na siya rin ang nagsabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Purino tayo sa pagkabas at pagkadinig ng kanyang banal na salita. Ibigay ang puso mo sa akin.
Tayo po'y manalangin. Kataas-taas namin Diyos, Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat po sa muli ay pagbibigay sa amin ng pagkakataon na purihin kayo sa Espiritu at katotohanan. Dakila nga po kayo sa aming mga buhay, Panginoon, kaya nararapat lamang na sa tuwing araw ng Sanglinggo, kami ay magkatipon-tipon at ibalik namin ang lahat ng kapurihan sa iyo, Panginoon. Panginoon, marami pong salamat sa mga mensahe na amin pong narinig, mga magpapatibay po ng amin ng pananampalataya sa iyo, Panginoon, magpapatibay ng aming pananalig at pagkakaroon ng patuloy na paglilingkod sa iyo sa iba't ibang dako po ng iglesia dito sa iyong sambahan, Panginoon. Talangin po namin na patuloy niyo po kaming gabayan sa lahat ng aming ginagawa dito sa iglesia, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng karunungan, bigyan niyo po kami ng kalakasan, Panginoon, ng puso na patuloy na maglilingkod at patuloy na kikilos para sa inyong kabanal-banalang kaharian. Panginoon, dalangin po namin din, nagpapasalamat po kami sa bawat isa na nagbigay ng kaloob, na niabot ng kanilang mga kamay. Panginoon, nawa, dalangin po namin na patuloy niyo pong gamitin ng mightily ang mga salaping ito. Nawa po ay lalo pang maikalat ang iyong mga salita sa mga dako na hindi pa nakakaabot at hindi pa nakakarinig. Panginoon, maraming pong salamat din sa bawat isang lingkod na patuloy niyo pong ginagamit upang maging maayos po ang aming gawain tuwing araw ng linggo mula po sa mga aming pastor, mga diakon at diakonesa, matatanda sa iglesia, mga tumutugtog, nagpapaawit, Panginoon, mga nagtuturo sa mga maliliit na bata. At sa bawat isa po na patuloy na dumadalo sa iyong mga gawain, dalangin po namin na kayo po ang siyang patuloy na magpala sa bawat isa, sa lahat po na aming ginagawa, sa amin pong mga hanap buhay, pag-aaral, Panginoon, at nawa po ay patuloy po kami na bumalik, patuloy kami maglingkod dito sa iyong iglesia sa dako ng Liliw. Panginoon, patuloy din po kami dumadalangin sa mga kapatid po namin na hindi namin nakakasama. Kung sila po ay nasa banig ng karamdaman, Panginoon, katulad na lang po ni na Sister Nora Rubiales, Sister Opin Arnuco na magkakaroon po ng operasyon. Dalangin po namin, Panginoon, na kayo po ang siyang dakilang manggagamot na pumatnubay sa kanila, pagbigay ng kagalingan, Panginoon, kalunasan sa kanilang mga nararamdaman. At nawa po, Panginoon, dalangin namin na sa pamamagitan ng mga doktor at sa mga gamot na kanilang inumin, manumbalik ang kanilang kalusugan, makasama namin sila sa mga susunod na panahon. Panginoon, dalangin din po namin sa aming pong paghiwa-hiwalay, sa aming pong pag-uwi, kung paano niyo po kami ligtas na hinati dito sa iyong bahay-sambahan. Gayon din naman sa aming pag-uwi ay ligtas kayo makarating sa aming mga tahanan upang muli ay makapagbalik po kami ng aming mga pasasalamat sa iyo sa mga susunod na araw. Panginoon, nawa ang iyong kalooban na mangyari hindi sa amin. Ito lang po aming samot dalangin na may buong pagtitiwala sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa isang Diyos na makapag-iingat sa bawat isa sa atin, ang biyaya ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikipisan ng banal na Espiritu sumati namang lahat mula ngayon at magpakilanman. Amen. Thank you for watching. We are glad that you were with us in worshiping God. Please continue to share the word and live out the word.
For more updates and daily inspirational messages, please follow all of our social media accounts. We are on Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube. Everything is at Little Church of Christ 1904. Thank you and God bless.